Gusto talaga ng Russia ang Donbas. At matagal ng target ni Vladimir Putin simula pa noong aggression niya sa Ukraine noong 2014. At sa Donbas natin nakikita ang karamihan ng labanan ngayon. Pero noong tag-init, muntik nang bumagsak ang depensa ng Ukraine. Babagsak ang Pokrovsk sa Russia. Kasunod ang Fortress Belt sa Donetsk. Pag nasakop ang Donetsk, mapupunta na sa Russia ang Donbas. Iyan ang plano. Pero may ibang plano ang Ukraine. Ang opensiba sa Donbas ay layong pabagsakin ang Ukraine. Ngunit nabigo ang Russia at naging bangungot ni Putin ang rehiyon. Nakaplano na lahat ni Putin noong 2025. Inorganisa niya ang pinakamalaking pagtitipon ng tropa sa Donbas sa kasalukuyang yugto ng digmaan sa Ukraine, na karamihan ay nakatutok sa Pokrovsk. Sa pagtitipong iyon, maaaring makamit ng Russia ang matagal nitong hinahangad na tagumpay. Pagbawi sa Pokrovsk at paglilinis ng daan, patungong mga matibay na lungsod ng Donbas. Iyon na ang huling babagsak bago masakop ang Donbas. Isang taon ng opensiba ay hindi nagtagumpay. Wala pang kontrol ang Rusya sa Pokrovsk, na mahalaga para sa mga layunin nila sa Donbas. Ipinaliwanag ng Reuters kung bakit sa isang artikulo noong Hulyo 2025 kung saan ipinaliwanag nito na marami sa Rusya ang ngayon ay tinatawag ang Pokrovsk bilang pintuan papuntang Donetsk. Maliban sa industriya ng coking coal at simbolikong halaga bilang matibay na tanggulan ng Ukraine, magsisilbing daan ang Pokrovsk para sa Rusya patungong mga lungsod ng Donetsk Fortress na kailangang sakupin para angkinin ang Donbas. Inaasahan din ng Rusya na kapag bumagsak ang Pokrovsk, hihina ang ibang kuta. Ang Pokrovsk, isang mahalagang linya ng lohistika para sa Ukraine, kung saan maraming supply at sundalo na ipinapadala nito sa Donbas, ay dumadaan sa lungsod na ito. Magbibigay ang Pokrovsk ng opsyon at kontrol sa Rusya na kailangan ni Putin sa Donbas ngayon. Ngayong tag-init, tiyak na pababagsakin ni Putin ang Pokrovsk. Nagtipon siya ng 100 at 10,000 sundalo malapit sa lungsod. Dahil sa dami ng tao, kayang sumugod ng Russia at sirain ang depensa ng Ukraine, gaano man kalakas ang paglaban ng Ukraine. Ayon sa The New Voice of Ukraine, halos doble ng pre-war na populasyon ng Pokrovsk ang bilang ng mga tropang pinamumunuan ni Putin. Patunay ng seryosong hangarin ng Russia na makuha ang lungsod. Si Viktor Treyubov, tagapagsalita ng Donetpro Operational Strategic Troop Grouping, ay nagpaliwanag ng sitwasyon sa isang panayam noong Agosto 23 bago ang digmaan. May 110,000 sundalong Ruso sa sektor ng Pokrovsk. Hindi ko na alam paano ko mailalarawan ang laki nito, sabi niya. Ang populasyon ng Pokrovsk bago ang digmaan ay 60,000 kaya. Ang presensya ng militar ng Russia ay halos doble. Nagtipon sila ng napakaraming hukbo na parang sasakupin ang isang tipikal na bansang Europeo. Layunin ng Russia ngayong tag-init na gawing Pokrovsk ang sentro ng kanilang opensiba. Habang ginagawa ito, nais din ng Russia ang ilang psikolohikal na tagumpay. Imbes na malalaking mekanisadong pag-atake, nagpadala ito ng maliliit na unit ng sundalo sa mga pamayanan sa paligid ng Pokrovsk. Ang paraang ito ay bahagi ng estratehiya para palibutan ang Pokrovsk at magsimula ng pag-atake mula sa iba't ibang direksyon. Gusto ng Rusya ng ebidensya na nakapasok na ang kanilang sundalo sa bagong teritoryo, itayo ang watawat, kumuha ng litrato, at hindi na mahalaga kung paalisin ka ulit ng Ukraine. Nandoon na ang larawan para sa propaganda. May hukbong sapat ang laki para labanan ang isang maliit o marahil kahit isang katamtamang laki na bansang Europeo. Kumbinsido si Putin na kayang umusad ng Russia mula Pokrovsk papasok sa Donetsk Fortress Belt. Ayon sa Institute for the Study of War, ang belt na iyon na nasa kanlurang Donetsk ay 30 milya ang haba at kinabibilangan ng Pokrovsk na kanilang pinoprotektahan. Ang belt ay nag-uugnay sa Sloviansk sa hilaga at Konstantinivka, 50 kilometer sa timog. Sakupin ang Pokrovsk bago matapos ang Agosto. Basagin ang Fortress Belt sa mga sumunod na buwan habang humina ang depensa ng Ukraine. Sa wakas, angkinin ang Donbas. Ang sagabal sa engrandeng plano ni Putin para sa Donbas ay malinaw na ngayon. Natapos na ang tag-init. Hindi bumagsak ang Pokrovsk. Patuloy na ipinagtatanggol ng mga sundalo ng Ukraine ang lungsod at malaki na ang pagkalugi ng Russia sa pagsakop dito. Ayon sa Euromaidan Press,
Dahil itinaya ni Vladimir Putin ang lahat sa opensibang ito, naging digmaan na ito, Stalingrad. Ang labanan sa Stalingrad ay naganap sa pagitan ng Soviet Union at Nazi Germany noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nagkaroon ang Soviet Union ng 11 milyong kaswalti sa militar at 40,000 nasawing sibilyan. Kahit exaggerated ang Euromaidan Press, totoo pa rin ang punto nito. Ang opensiba na inaasahang magtatapos sa paglaban ng Ukraine sa Donbas ay sa halip ay nagdulot ng matinding pagkalugi sa mga puwersa ng Russia sa rehiyong iyon. Ang Kiev Independent ay nagbabahagi ng datos mula sa Deep State Open Source Intelligence Group. Ayon dito, nasakop ng Russia ang 1,500 at 48 kilometro kwadrado, 579 na milya kwadrado, mula Hunyo hanggang Agosto. Mukhang maganda ang resulta niyan sa unang tingin, lalo na kung iisipin mo iyon. Noong 2,000 at 24,600 at 59 kilometro kwadrado lang ng Donbas ang nakuha ng Russia. Gayunpaman, gaya ng nabanggit, hindi kabilang dito ang nag-iisang lungsod na layuning sakupin ng Russia ni Putin noong tag-init. Mas malala pa para sa Russia. Napakabigat ng kapalit ng mga tagumpay na ito. Ang pag-asa ng Russia sa sunod-sunod na pagpapadala ng maliliit na grupo ng mga sundalo na madalas ipadala ng paisa-isa sa teritoryo ng Ukraine ay lumikha ng tinatawag na meat grinder, kung saan marami sa mga sundalo ng Russia ang hindi na nakaligtas. Sa Donetsk, nagpadala ang Russia ng 110,000 sundalo para sa opensiba. Ngunit ang mga pagkalugi ay humina sa kampanya nila ngayong tag-init. Ayon sa staff ng Ukraine, 4,810 tauhan ng Russia ang namatay, nasugatan o nabihag sa 3 buwang opensiba ngayong tag-init. Katumbas ito ng 31,000 sundalo kada buwan o 1,030 casualty araw-araw. Siyempre, maaaring isipin mo na kayang ipagpatuloy ng Russia ang kanilang pag-atake sa Pokrovsk hanggang Taglamig. At may punto ka rin naman. Noong Setyembre 15 ayon sa Forbes, naghahanda ang Russia ng bagong atake sa Pokrovsk at kumpiyansa si Putin na magtatagumpay ito para sa kanyang benepisyo. Ang Donbas. Ayon sa ulat, sinabi ni Putin kay Pangulong Donald Trump noong Agosto na planong sakupin ng Russia ang Donbas sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. 4 na pinakamataas. Ambisyosong layunin ito, kahit nasakop ng Russia ang Pokrovsk ngayong tag-init. Ang katotohanang nakatayo pa rin ang lungsod ay nangangahulugan na si Putin ay alinman sa delusional o nagsisinungaling ng todo. Para ipakita kay Trump ang maling sitwasyon sa Donbas, nagpasya si Putin na magpadala ng mas maraming sundalo para sa opensiba ngayong Taglagas at Taglamig, kung naniniwala siyang malapit nang bumagsak ang Donbas. Sinabi ni Major Oleshev, commander ng 200 at 25 Separate Assault Regiment ng Ukraine, na noong Setyembre 18 may 16,000 bagong sundalo sa Donbas. May paparating na opensiba sa ilang araw. Sa Pokrovsk, tinatangkang basagin ng mga Ruso ang ating depensa, ayon kay Major. Sa aking nakikita, at ito ay aking personal na opinyon, magtitipon pa ng karagdagang reserba ang kalaban doon. Sa loob ng 10 araw, magsisimula sila ng kontra-opensiba. Hindi titigil ang Russia kahit tapos na ang tag-init. Maaaring napansin ninyo na tila hindi tugma ang mga numero. Nagpadala ang Russia ng 110,000 sundalo sa Pokrovsk para sa tag-init na opensiba. Ayon sa isang general ng Ukraine, 74,000 sundalo ang patay o nasugatan. Hindi sapat ang bagong 16,000 sundalo para mapalitan ang nawala. Ipinapakita nito na ang mga pag-atake ng Russia sa Pokrovsk at Donbas sa natitirang 2,025 ay magiging mas mahina at di gaanong epektibo. Iniisip ni Rob Lee na ganoon nga ang mangyayari. Ayon kay Lee, Senior Fellow sa Foreign Policy Research Institute, mas gusto ng Russia ang dismounted infantry attacks, sabi niya sa Kiev Independent. Sa pagdating ng Taglamig, posibleng bumagal muli ang kanilang pag-usad. Ang dismounted infantry assaults ay ibig sabihin sinusubukan ng Russia sakupin ang Donbas ng walang armor gaya ng tangke o armored vehicles. Lalong tumitibay ang paniniwala na mabibigo ang anumang bagong pagsubok sa Pokrovsk ngayong Taglamig. Naging patibong ng kamatayan ito para sa Russia. Ito ang pinakamasamang bangungot ni Putin na hindi niya matakasan dahil kailangan pa niyang ituloy ang pagsakop sa Donbas. Kaya kahit sa gitna ng matitinding pagkalugi, nagpapadala pa rin si Putin ng mas maraming sundalo papunta sa Pokrovsk
kahit alam niyang tiyak na mapapatay sila ng depensa ng Ukraine. Mahalaga ang Donbas para kay Putin sa estratehiya, simbolismo, at lalo na sa pera. Nabanggit na ang estratehikong aspeto sa pamamagitan ng pagbanggit na ang Donetsk ay tahanan ng fortress belt ng Ukraine. Ang pagbutas sa belt na iyon at pagkontrol sa Donetsk ay magbibigay ng kontrol sa Donbas. Ganoon iyon dahil hawak na ng Russia ang halos buong Luhansk, isa pang oblast sa rehiyon ng Donbas. Kapag nakuha na ng Russia ang Donbas at Fortress Belt, posibleng mas bumilis ang pag-usad nila sa gitnang Ukraine kumpara noong unang linggo ng pananakop. Simbolikong nabanggit na ang Donbas at Crimea ang pangunahing focus ng Russia noong agresyon nila noong 2014. Palaging iginiit ni Putin na dapat kabilang pa rin sa Russia ang Donbas kahit matapos bumagsak ang Soviet Union. Ayon sa Al Jazeera, ang Donbas ay tirahan ng maraming nagsasalita ng Russian at bahagi ng romantisadong mitolohiya ng Soviet era sa Russia. Para kay Putin, ang pagsakop sa Donbas ay pagbawi ng nararapat sa Russia, hindi pag-angkin ng teritoryo ng Ukraine. Gayunpaman, nababawasan ang pagtatangka ni Putin na magpakitang bayani sa mga nagsasalita ng wikang Ruso sa Donbas dahil may ibang motibo ang leader ng Russia. Mga mineral. Maraming mga mineral. Sagana ang Ukraine sa mahahalagang mineral, kaya't nagagamit na ng bansa ang mga ito bilang panagot habang nakikipagnegosasyon ito ng mga garantiya sa seguridad mula sa Estados Unidos. Ayon sa Newsweek noong Pebrero, ang halaga ng mga reserbang mineral ay umaabot sa dolyar, 148 trilyon. Isang tabi muna natin kung paano makukuha ang perang ito. Nasa Donetsk, Luhansk at Dnipropetrovsk ang 70% ng mineral ng Ukraine. Pamilyar ka siguro sa dalawang rehiyon dahil sila ang bumubuo sa Donbas na nabanggit kanina. Kaya nabunyag ang tunay na motibo ni Putin. Mahalaga ang estratehiya at simbolismo para sa Russia. Pero kumukupas ang mga dahilan na yan kumpara sa malamig at matigas na pera na maaaring makuha mula sa Donbas. Kaya hindi titigil si Putin sa pagtutulak para sa Pokrovsk at kontrolin ang Donbas. Kaya marami rin ang naapektuhan. Libo-libong sundalo ng Russia pa ang isasakripisyo para sa teritoryong ito. Bukod sa mahigit 74,000 na namatay noong tag-init, ang malinaw na tanong na tinatanong ngayon ng Russia sa sarili nito ay, paano ito nabigo? Sa dami ng sundalo na sapat para sakupin ang isang maliit na bansang Europeo, paano pa? Dapat bumagsak na ang Pokrovsk para maging handa ang Donbas sa pagsakop. Ang sagot sa tanong na ito ay matatagpuan sa isang lungsod na itinuturing na isa sa pinakamahalaga sa digmaan, Avdiivka. Makatarungan sabihing ang Avdiivka ay isa sa pinakamalaking kabiguan ng Ukraine sa digmaan ngayon. Isa pang lungsod na parang kuta, ang Avdiivka, ay bumagsak sa kamay ng mga puwersa ng Russia noong Pebrero 2000 at 24 na nagbigay sa Russia ng isang pamayanan na nasa mataas na lugar na tanaw ang natitirang bahagi ng Donetsk. Nagkamali ang Ukraine sa pagtatanggol sa Avdiivka, pero nagdulot pa rin ng 25,000, 40,000 casualty sa Russia ayon sa Euromaidan Press. Hindi napalakas ng Ukraine ang depensa sa likod ng bumagsak na lungsod para mapigil ang karagdagang paglusob sa Donbas. Pinakamagandang nailahad ito ng The Long War Journal nang sabihin nito, sa loob ng ilang buwang labanan para sa Avdiivka, hindi nagawang magtayo ng Ukraine ng matibay na ikalawang linya ng depensa sa likod ng lungsod. Dahil dito, napunta sa mahirap na kalagayan ang mga tropang Ukrainian nang bumagsak ang Avdiivka, kaya napilitan silang maghukay at maglagay ng mga mina habang aktibo pa ang labanan. Nataranta ang depensa ng Ukraine habang nilalabanan ang Avdiivka. Bagamat ang lungsod mismo ay matindi, ang pagkakabarricade na sa tingin ay mas marami pang sundalong nawala sa panig ng Russia sa pagsakop dito kaysa sa buong dekada ng digmaan ng Soviet sa Afghanistan. Walang reserba, walang pangalawang linya ng depensa na maaaring gamitin ng Ukraine para pigilan ang pagsulong ng Russia o magsagawa ng kontra-atake. Imbes, hinikayat ng Ukraine ang Russia na atakihin ang Avdiivka. At kalaunan, napilitan silang lisanin ang lungsod nang bumagsak ito. Malalaking aral ang nakuha sa laban at isinama na sa depensa ng Ukraine sa Pokrovsk at iba pang bahagi ng Donbas. Habang sumusulong ang Russia at sinasakop ang maliliit na pamayanan at baryo papunta sa Pokrovsk,
Sinimulan ng Ukraine na isagawa ang mga aral na natutunan nila. Ayon sa Euromaidan Press, nagsimula itong gumawa ng maraming drone na naging unang depensa ng Pokrovsk. Bago dumating ang mga tropa ng Russia, nagbabantay na ang mga drone sa kalsada, highway at iba pang ruta papunta sa lungsod. Tinutugunan din nila ang kakulangan ng artillerya ng Ukraine. Kung bumagsak ang Pokrovsk, patutunayan ng mga drone na sila'y mabisang depensa habang umatras ang mga sundalong Ukrainian papunta sa ibang lungsod-kuta sa Donbas. Lumipat din ang Ukraine mula sa pagiging purong depensibo tungo sa pagsasama ng depensa at opensiba sa kanilang pagtatanggol sa Pokrovsk na nakita natin sa buong 2025. Naayos ng Kiev ang depensa at nagsagawa ng lokal na kontra-atake mula Pebrero hanggang Marso 2025 at napalaya ang Kotlina na pumigil sa paglusob ng Russia ayon sa Euromaidan Press. Dinala rin ng kontra-atake ang Azov Brigade para sagupain ang mas maliliit na unit ng Russia imbes na malalaking pag-atake. Pagdating ng Azov Brigade sa Pokrovsk noong Agosto ayon sa Euromaidan Press, nagsimula ng magbilang ng oras ang tsansang mabawi ang mga teritoryong nakuha ng Russia sa paligid ng lungsod. Sa ilang araw, dumagsa ang balita ng mga nabawing bayan habang winasak ng Azov Brigade at iba pang tagapagtanggol ng Pokrovsk ang estratehiya ng Russia. Sa loob ng 48 oras ng pagdating nila, napuksa ng brigada at kontra-atake ang 151 sundalong Ruso at nahuli ang 70 pa habang binabawi nila ang mga bayang inaasahan ng Russia para sa pag-atake sa Pokrovsk, na sanay nagdala ng tagumpay kay Putin ngayong tag-init. Pero pinakamahalagang natutunan ng Ukraine sa Avdiivka ay ang pagpaplano para sa hinaharap. Maaaring bumagsak ang Pokrovsk. Pero kung mangyari man yon, hindi pwedeng hayaan ng Ukraine na malayang sakupin ng Russia ang natitirang bahagi ng Donbas at hindi nila ito gagawin, gaya ng paliwanag ng Amerikanong manunulat na si Ryan J. Haidt sa kanyang website. Bilang paghahanda sa posibleng malawakang pagbagsak sa Donbas, nagtayo ang Ukraine ng malaking bagong linya ng mga kuta sa likod ng Donetsk Oblast na tinawag na Ukrainian Surovikin Line. Sabi ni Haidt, umaabot ang 300 at 50 kilometro ang depensang ito mula Druskivka hanggang Sloviansk at higit pa. Hindi sasalubungin ng Russia ang mga umaatras na sundalong Ukrainian na naglalagay ng mina kung makuha nila ang Pokrovsk. Hindi ito mauulit tulad ng Avdiivka. Kung bumagsak ang Pokrovsk, may higit pang depensa na nakaabang. Handa na ang Fortress Belt at bagong Surovikin Line. Isama mo pa ang patuloy na lumalaking hukbo ng mga drone ng Ukraine at makakakuha ka ng isang patibong ng kamatayan na naghihintay sa likod ng gilingan ng laman na naging Pokrovsk para sa Russia. Nasa 74,000 sundalo ang nawala sa Donbas ngayong tag-init. Maaaring maging maliit na bahagi lang ito ng kailangang isakripisyo ng Russia kung balak nitong sakupin ang Donbas sa pamamagitan ng dahas. Kaya, saan nga ba tayo dadalhin ng lahat ng ito? Opensiba ng Russia sa Donbas? Hindi pa rin ito tumitigil. Kahit papaano, malaki ang tsansa na bumagal ang pag-usad nila sa taglamig at maging bangungot para sa Russia ang kalupaan ng Ukraine. Nakatayo pa rin ang Pokrovsk. Kaya napipilitang tutukan ng humihinang puwersa ng Russia ang lungsod na nagdulot na kay Putin ng libu-libong sundalo noong tag-init. Kahit magtagumpay ang Russia na sirain ang Pokrovsk, may naghihintay pa ring Donetsk Fortress Belt at pangalawang linya ng depensa na hinubog mula sa mga aral ng Avdiivka. Ngayon, nahaharap ang Russia sa sitwasyon kung saan sinusubukan nitong sakupin ang Donbas sa panahong nangangailangan ito ng mas maraming tao kaysa kayang ilaan ng bansa. Malinaw itong sinabi ng United Kingdom Ministry of Defense noong Agosto. Ayon sa Washington Times, tinataya nito na kakailanganin pa ng Russia ng 4 na taon at mawawalan pa ng karagdagang 2 milyong sundalo kung nais nitong makuha ang buong kontrol sa rehiyon ng Donbas. Tandaan na ang 2 milyon na iyon ay dagdag pa sa mahigit 1 milyong tropa na nawala na sa Russia mula nang simulan nito ang malawakang pananakop sa Ukraine. Balikan natin ang panahong binigay ni Putin kay Trump. 4 na buwan lang daw ang maximum noong Agosto. Kung mabait ang interpretasyon, ibig sabihin gusto ni Putin or ng United States na bumagsak ang Donbas bago matapos ang 2025. Hindi talaga mangyayari yon, sabi ng Ministry of Defense ng United Kingdom. Aabutin pa raw ng hindi bababa sa Agosto 2029. Ipinapalagay din na hindi lalala ang problema ng Russia sa tao at kagamitan na pwedeng humina pa ang pag-atake at tumagal ng ilang taon. Hindi kakayanin ng Russia na ituloy ang pag-atake sa Donbas ng 4 na taon bago bumagsak ang bansa.
Kahit anong sabihin niya sa publiko, alam din ni Putin iyon. Bakit mo sa tingin naging pangunahing hiling ng Russia sa peace talks ang pagpapaubayan ng Ukraine sa Donbas? Alam ni Putin na hindi kayang sakupin ng Russia ang rehiyon nang hindi malulugi ng husto na pwedeng magdulot ng pagkawasak sa kanila. Gusto ni Putin makuha ang Donbas sa kasunduan dahil hindi epektibo ang dahas. Pinatunayan ng Ukraine noong tag-init sa Pakrovsk. Hindi nila isusuko ang Donbas kahit anong sabihin ni Putin. Dahil dito, napunta ang leader ng Russia sa walang panalong sitwasyon kung saan ang bahagi ng Ukraine na pinakagusto niya ay siya ring bahagi na magdudulot ng mas malaking gastos sa Russia kaysa sa inaasahan nila. Ironiya, pinagmamalaki ng Russia na nagtagumpay sila sa Pokrovsk. Noong tag-init, muntik nang tuluyang maging lehitimo ang tagumpay na iyon. Pero ang tagumpay na iyon, gaya ng opensiba sa Donbas, ay naging bangungot para kay Putin. Alamin sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang video tungkol sa pinakabagong sitwasyon sa Donbas. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.